4,000 pesos ang loan offer na lumabas sa account ko. Pero depende sa option, pwedeng umabot sa 4,799 pesos or 5,199 pesos ang total na babayaran ko. Pero ito ang mas importanteng tanong. Kung 4,000 pesos ang approved amount, buo mo ba talagang matatanggap? Sa video na ito, isi-share ko sa inyo ang actual application experience ko, yung totoong computation ng loan, at ang feedback ng ilang borrowers na na-approve ng 5,000 pesos, 4,000 pesos, at 2,500 pesos. Kaya bago ka mag-click ng Get Cash, make sure tapusin mo muna itong video. Quick disclaimer, hindi sponsored ang video na ito. Based ito sa personal experience ko, screenshots, research at public user reviews. Yung mga feedback na ipapakita ko ay personal claims ng users at hindi ko personal na na-verify. Ibig sabihin, pwedeng magkaiba ang actual experience ng bawat borrower. Sa Google Play Store, makikita ang app na KitaCash Online Peso Loan na under sa developer na CMS Pot of Gold Lending Corporation. Nag-check ako sa Securities and Exchange Commission at confirmed naman na registered ang kumpanya. Pero nang tingnan ko ang list of recorded online lending platforms, hindi ko nakita roon ang CMS Pot of Gold Lending Corporation o ang KitaCash. Kaya sa puntong ito, medyo questionable na kung authorized ba talaga silang mag-operate bilang online lending platform. Bukod pa rito, base sa aking pag-check, hindi rin sila nagsasubmit o nag-access ng credit information sa Credit Information Corporation o CIC. Kaya bago kayo umutang gamit ang app na ito, mas mabuting mag-ingat at i-verify muna ang lahat ng impormasyon. Sa promotional images ng app, sinasabi na pwedeng umutang mula 3,000 pesos hanggang 80,000 pesos. Sa pag-apply, kailangan mong ilagay ang mobile number mo at mag-agree sa privacy policy. Humihingi rin ang app ng access sa text messages, storage at location. Dahil sensitive ang laman ng text messages, make sure basahin muna kung anong data ang kukunin at paano ito gagamitin bago mag-allow. Kailangan din ng valid identification card at 3 reference contacts, so magpaalam muna sa references mo bago mo sila ilagay. Punta tayo sa pinaka-importanting part, loan details. Ang maximum offer sa account ko ay 4,000 pesos. Sa first option, may dalawang payments na 2,399 pesos. So ang total repayment ay 4,798 pesos. Ibig sabihin, may dagdag na 798 pesos or around 20% ng loan. Sa second option naman, may dalawang payments na 1,732 pesos, isang payment na 1,734 pesos, so ang total ay 5,198 pesos. Ibig sabihin, may dagdag na 1,198 pesos or around 30% ng loan. Ang pinaka-importante, bago ka mag-confirm, dapat malinaw sa loan agreement. Kung magkano ang aktwal na matatanggap mo, kung magkano ang total na babayaran mo, at kung ano ang breakdown ng fees. Sa screen na ito, hindi pa visible ang deductions, kung may processing fee, service fee, o ibang charges. So para sa akin, kulang pa ang details na nakikita sa stage na ito. Tinuloy ko pa rin yung application para makita kung buo bang papasok yung loan. Pero sad to say, na-decline ako. Kaya ngayon, tingnan natin ang experience ng ibang borrowers. Sa unang review, may nag-apply ng 5,000 pesos, pero 3,750 pesos lang ang pumasok sa account niya. So may difference na 1,250 pesos. Sa second review naman, 4,000 pesos ang approved pero 3,000 pesos lang ang natanggap.
Then nagbayad siya ng 3 hulog na tig 1,732 pesos. So total na more than 5,000 pesos. Kaya napatanong siya kung saan napunta yung 1,000 pesos na bawas. Sa third review naman, 2,500 pesos ang loan pero 1,875 pesos lang ang natanggap. Then nagbayad siya ng 1,083 pesos kada linggo 3 beses, so total na 3,249 pesos. Kung mapapansin ninyo, sa 3 example na ito, halos pare-pareho, may malaking bawas bago pa nila makuha yung loan. Kaya dito, malinaw na hindi mo talaga matatanggap ng buo ang loan amount na inaprubahan dahil may mga service fee at iba pang deductions ang Kita Cash Online Peso Loan. So ano ang takeaway? Hindi sapat na makita mo lang na approved ka. Mas importante, magkano ang actual na matatanggap mo at magkano ang total na ibabalik mo. Ang tawag dito, approved amount versus actual received amount. Kung hindi malinaw ang fees at deductions, mas mabuting mag-isip at mag-research muna bago mag-proceed. Kung nakatulong ang video na ito, don't forget to like, subscribe at i-click ang bell icon para updated kayo sa mga next loan app reviews. At tandaan, mag-research muna bago umutang.